Wasak na mga tahanan, nangatumbang iba't ibang klase ng mga punong kahoy, mga sirasirang sakahan at kabuhayan at higit sa lahat, abot sa 1,000 buhay ang kinitil. Ito ang mga larawan at mga bakas na iniwan ni Bagyong Pablo nang tumama ito sa kalupaan ng Mindanao noong ika-4 ng Disyembre 2012. Ayon sa aming mga nakausap, hindi nila inasahan ang pagtama ni Pablo sa kanilang lugar. Ang bayan ng New Bataan dito sa Compostela Valley ang pinakamatinding binayo at sinalanta ng Bagyong Pablo nang tumama ito sa Pilipinas o tumama ito sa kalupaan noong ika-4 ng Disyembre. Ayon sa mga residenteng nakaligtas mula sa bagyo, rumaragasa at malakas na baha umano ang nanggaling sa itaas na bahagi ng bundok na yan papunta dito. At ayon din sa kanila, punong-puno umano ng kabahayan ang lugar na yan at nang rumagasa na nga ang tubig baha ay nabura na, parang nabura na sa mapa ang barangay na yan. At sa katunayan, ang natitirang struktura na nakatayo dito ay ang kapilyang yan, ang isang kooperatiba. Sa bayan ng Compostela, isa si Marie Cris Miranda sa mga nawalan ng tirahan kung kaya ang kanyang pamilya ay pansamantalang nakatira sa isang tent sa harap ng kanilang munisipyo. Samantala, ang iba nating mga kababayan ay pinipilit na nakikipagsiksikan sa mga evacuation centers na inilaan ng kanilang lokal na pamahalaan. Gayunpaman, naibsan ng kaunti ang pighating kanilang nararanasan dahil bumuhos ang tulong sa mga kababayan nating tinamaan ng bagyo sa Comval mula sa gobyerno maging sa iba't ibang grupo at individual. Isa sa agad-agad na nagpadala ng ayuda ay ang Department of Agriculture 12. Noong ika-19 ng Disyembre, tumulak ang grupo ng Regional Office upang magbahagi ng relief at rehabilitation assistance. Libu-libong trapal at relief packs ang ating ibinigay sa mga biktima hindi lamang dito sa Comval kundi pati sa mga karatig lugar nito gaya ng Davao del Norte at Davao Oriental. Maliban sa Region 11, namahagi din ng Department of Agriculture 12 ng daan-daang OPV white corn seeds at certified palay seeds sa ilang mga bayan sa North Cotabato na naapektuhan ng Bagyong Pablo. Ilang beses ding bumisita si DA Secretary Proceso Alcala upang personal na makita ang mga sitwasyon ng biktima lalong-lalo na ng mga magsasaka na malaki sa bahagdan ng kanilang ikinabubuhay ay winasak ng bagyo. Maliban sa relief operations, nagsasagawa ang DA-12 katuwang ang ilang grupo sa rehabilitasyon ng mga nasirang iba't ibang production areas sa bayan ng Compostela ayon sa kanilang municipal agriculturist na si Teodulfo Lora. Sa kabuuan, 8 unit ng traktora ang ipinadala ng Rehiyon 12. 4 sa mga ito ay nagmula sa Research Outreach Station ng DA-12, isa mula sa Kidapawan City LGU at 2 mula sa Firmus Farm Service Cooperative dito sa Coronadal City.
Umaasa si Direktor Datuca na sana ay marami sa atin ang gawing halimbawa ang kanyang pagkakawang gawa. Libre ang serbisyong ibinibigay ng Task Force Alayon sa iba't ibang uri ng mga magsasaka sa bayan ng Compostela. Batay sa datos, as of February 1, mahigit 244 hectares na ang naararo ng grupo na maaari ng tamnan. Sa kabuuang lawak, 173 hectares ay para sa upland areas habang ang nalalabing 71 hectares ay nasa lowlands. Sa aming mga panayam noong una ay hindi makapaniwala ang mga magsasaka roon sa libreng ayuda na ibinibigay ng Rehiyon 12 sa kanilang lugar. At yan ay ang matulungan ang mga ito na bumangon mula sa pinsalang idinulot ni Bagyong Pablo upang buong katapangan at punong-puno ng determinasyon nilang harapin ang mga susunod na araw. Imposibleng maisakatuparan ng Region 12 ang pagtulong nito sa Compostela Valley kung wala ang mga makikisig na miyembro ng Task Force Alayon na pinamumunuan ni Assistant Secretary Dante de Lima, 10 na mga opisyal at mga empleyado ng DA12. Tiniis nila ang mawalay sa kanilang pamilya sa loob ng halos 2 buwan upang tulungang umahon sa kumunoy ng pagkasadlak ang mga kababayan natin sa Compostela Valley. Sa tulong ng Region 12 sa kanila, 1,100 tuwa ang naipinta sa kanilang mga mukha. Bao na yung samilya nga gikan sa DA, magpasalamat ako nga nakakuha ko aning maong samilya nga para sa among pagpananom. Salamat lang gyapon tanan. Sa inyo kay naay gihatag sa mo.
Bangon mga magsasaka, kaya natin ito. Ito ang patuloy na ipinagsusumigawan ng kagawaran ng pagsasaka upang magbigay ng karagdagang lakas sa mga magsasakang sinalanta ng bagyo. Sa kabila ng sigaw na ito ay ang pangakong palaging nasa likod ninyo ang DA na handang umalalay sa inyo upang manumbalik ang sigla ng inyong mga buhay.